Sabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. So, ito mismo yung description na salita ng Panginoon, parang masakit sa tenga, ha? Si Jesus Christ na nagsasalita. Parang gina-justify niya yung tao na nagsasalita ng ganito doon sa alipin. No? Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaghanda ninyo ako ng hapunan? Magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? So, tanong na sinang-ayunan ni Jesus Christ sa verse 10. Gayon din naman kayo, ang sabi ni Jesus Christ. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ayan. May mga karakter dito na yan na-involved. Yung alipin na inutusan, tapos nag-araro, tapos pinagsilbihan yung pinakain yung amo. Tapos naman, si Jesus Christ na pumapasok na ganun din naman kayo. Sa parang niya, ni-level up niya na may kausap na siyang tao na ganun din naman kayo. Personal ang na niya. Sino ngayon ang kapersonal niyang usapan? Kasi talinhaga ito eh. Bigla niyang pinasok na parang personal. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. So yung inuutusan niya dito na magsabi na kami mga alipin na walang kabuluhan, lumalabas, ito yung mga amo. Yun yung mga sinasabihan niya. Tumutupad lamang kami ng aming tungkulin. Ang mga sinasabihan niya, yung pangalawang level, yung mga amo ang sinasabihan dito. Ngayon, sino tong mga amo na to? Na may mga alipin. Yan. So, lumalabas dito, kasi sa panahon nila, dahil nga ang mga tax, ang mga tinatawag na bayad sa mga ikasampung bahagi, talagang napapakinabangan ng mga Levita, sila ay mga nagsisiyaman. So sila yung tinutungkol ni Jesus Christ na parang kumbaga pagkatapos niyang example yung mga nasa lower level na alipin, sila rin pala ay alipin. Paano naman sila naging alipin? Sila nga yung mga nagdo-dominate ng society. Yun ang tanong. Paano sila naging alipin? Alipin ba sila nung naka-colonize sa kanila, yung mga Romans? Yan ang tanong. Sino ngayon ang naka-colonize sa kanila? So, dito makikita natin, dahil nga itong mga Pariseyo na to, mga chosen servant tungkol sa mga practices ng religion ng tinatawag na Judaism o Judaismo na inutos kay Moises noong unang panahon pa na ginaganap, sila ay mga alipin ng Diyos na nagsisilbi sa templo. Sila yung tinutungkol dito na alipin, nagsisilbi sa templo. Na para bang kumbaga sila ay mga super yung bang ayaw na nilang igalaw, sabi ni Jesus Christ, yung kanilang mga dulo ng daliri. Na para bang sila ay mga hindi na ginaganap yung kanilang tungkulin, kundi puro lang kaperahan ang inasa tuktok nila. Sila yung tinutungkol na naman dito. Alalahanin natin,
si Jesus Christ, ang laging kaaway, kadiskusyon, mga Pariseo. Wala siyang kadiskusyon dito mga Pilipino, Amerikano, o sino mang mga Chinese na sikat na mga lahi ngayon, o mga Romano. Puro Pariseo lang ang inano niya dito, ang na-encounter niya. Kasi nga, ang Jerusalem, ang pinaka, bahay niya, dapat nasa loob siya ng not Jerusalem, ang temple. Dapat nasa temple siya dyan. Kasi nga siya ang anak ng Diyos, siya yung Messiah na darating. Kaya nakikita niya kung ano nangyayari. Kaya kinukurik niya yung mga alipin ng Diyos. Dahil sila ay pinili, mga Levita, walang mga lupa yan. Walang property yan. Ang pinaka tinatawag na sources niyan ay yung mga 10% ay bibigay ng mga tribes ng Israel na 11. Pang-12 yung Levites. Balik na naman tayo sa istorya. Kaya itong istorya na to, hindi man pera ang pinag-uusapan, tungkol na naman sa tinatawag na yung structure ng pagkatao, yung tinatawag na society, yung ano mo sa sitwasyon ng society. Sila yung mga laging natatama kasi nga lampas na sila doon sa inuutos sa kanila ng Diyos. Kumbaga sa naging parang mga na sila. Hindi na sila gumagana. Para na sila mga hari. Hindi naman sila tinawag para maging hari. Tinawag sila para maging alipin sa temple. Yang mga Levites na yan. Mga pari na yan. Hindi sila yung pinaka parang sikat na tao. Sikat sila sa Diyos. Pero yung mga Israeli, yung mga tribes ng Israel, pagsisilbihan nila yun. Kasi nga, babayaran sila Ganun yun. So, kaya ang sabi dito, kami mga aliping walang kabuluhan. Sabi, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ano ba tungkulin nila? Magsunog ng mga burn incense sa temple, magkatay ng mga kambing, iwagwisik ng mga dugo, yan. Mga paglilinis ng mga kung ano mga ginamit doon, at actually hindi ko mini-memorize yan kasi hindi naman mabisa, wala nang bisa ngayon yan Kaya nga lang sa historya, ito ay historya palagi ng Israel, ito binabasa natin. Dito sa historyang ito, tungkulin ng alipin, hindi talaga tiyak na patungkol to sa mga tinatawag na Gentiles. Bagamat ang Gentiles, hindi ka rin pwedeng magmalaki, hindi rin tayo pwedeng magmalaki kahit sino sa atin dahil ang kaligtasan na ino-offer sa atin ng Diyos grasya naman, grasya. Wala man tayo sa ilalim ng batas ni Moises, si Jesus Christ, itinaguyod niya ang batas ng grasya. Yun ang dapat nating maunawaan ngayon. Kaya nga lang, tayo ay nagsusumusubaybay sa book by book nating binabasa. Kaya naladaanan na ito. Darating na araw, ilang panahon pa, pupunta tayo sa mga ibang book. Mabubuksan natin yung mga grace o grasya ng Diyos. Pero madalas fundamental lang kasi yan Sabi nga ng aklat ni Juan, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya si Jesus Christ upang maging handog. Upang ang sino mang sa kanya ay manampalataya ay huwag mapahamak o huwag maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang yun. Very common na word. Kahit saan nangangaral, very common yan. So ngayon, natapos tayo sa verse 7 hanggang tayo naman ay dito sa
mga kitongin. Sa verse 11 naman. Sa mga kitongin. Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalili sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y bumalik, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon at siya? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. So ating nabasa, ang sinabi ng Panginoon, walang nagbalik kundi yung isa na ibang lahi. Yan. Dito ay pinapakita na may ibang lahi na gumaling. Bagamat ito ay nasa lugar ng tinatawag na Samaritan. Ito yung lugar ngayon, itong Samaritan at Galilee. Nandito yan sa sa West Bank, yung lugar ng mga ngayon. Sa Northwest Bank to. Lugar ng mga Palestinian to ngayon. Itong Samaria. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, humingi sila ng kagalingan yung 10 kitongin. Kasi kung meron sa inyo na matagal na dito sa lugar na to, wala pang tao dito. Yung mga kitongin dyan sa may leprosy dyan sa may sa taas nung Bagong Silang, yan. Nakakarating ako dyan, maraming mga naagnas yung mga kamay. Naagnas. Bumabiyahe yun minsan dito, nakakarating dito sa lugar-lugar natin. Mga taong nakabalot yung kamay, naagnas. So, minsan hindi lang kamay ang naagnas dito, pati mukha, pati tenga, pati bunganga. So, malupit itong tinatawag na kitongin o leprosy. At matindi pa ang yung tinatawag na contingent, yung highly contingent pa siya, yung mabilis na, kumbaga sandali ka lang, mahawa ka dito. Kaya talagang, pag may nakita ang kitongin, mapapalayo ka dahil highly contingent siya. Mahahawa ka talaga. So, ganun yung Kaya sila, siniseparate sila. So, napakahirap maging isang kitongin. Kaya, dito ay, sa paglalakad dito ay, na sila ay naparaan dito sa lugar ng Samaria. So, si Jesus Christ, mahabang nilalakad, bayan to bayan. So, tayo ngayon, almar lang, parang hindi na natin malakad. Lapit-lapit. So, dito, gumaling, ang sabi. Sabi ni Jesus. Sabi niya, hindi ba't 10 ang gumaling? Ayan. Nasaan yung siyam? Yun, tinahanap niya. Pero bago pa ito, ay sinabihan ni Jesus na magpatingin kayo sa mga pari. Ayan. Sino naman ang involved? Kaya nga itong chapter na to, 17, bukod pa doon sa mga unang chapter na pinag-aaralan at nababasa natin, patungkol palagi sa mga pari, di ba? Ba't gugustuhin mo pang maging pare dito lang, ba't ka na sa akusasyon? Kaya nga lang, itong mga tunay na pari ito. Ngayon, mga pari ngayon, pari-parian lang to. Wala to sa banal na kasulatan, mga pari ngayon. So, itong mga pari na to, legit na pari to. Pero, ba't ng pangaral kay Jesus Christ? Ngayon, dahil nga nakarating to sa mga pari, anong gawin ng mga pari?
sasabihin, tatanggalin kita sa Sinadrin at palalayasin kita dito sa lugar ng mga Jew. Kasi nga, kung naniniwala ka dyan kay Jesus Christ, sisiraan nila si Jesus Christ. So, sa halip na magpasalamat sila Diyos, matatakot pa sila dahil sa society. Yun ang nangyayari dito. Yan. Kaya, kumbaga sa hindi man sininiwalat dito, hindi man dinitali ang usapan, kung bakit hindi nagbalik yung Siam, malamang yan, ganun ang siniraan ng mga kasi nung isang nabasa natin na dati pa, yung isang bulag na pinagbula pa nung pagkasilang, winarningan yung mga magulang, na ititiwalag kayo sa Sinadrin. Pag naniwala kayo, nagpatuloy kayo maniwala dyan kay Jesus Christ. Pero yung tumanggap ng kagalingan, hindi niya inintindi yun. Bagkus pinasalamatan yan, Diyos. Yan. Salamatan niya ang paghahari ng Panginoon. So dito, nakita natin na nasira, kumbaga sa yung tinatawag na faith na taguyod o na naging epekto ng kanilang kagalingin, nasira, kumbaga sa disseminate, kumbaga sa na-dissolve yan. Na-dissolve, inagaw ng mga pare. So, ganun din naman ngayon, delikado. Pag meron ka ng naniniwala ka na sa Panginoon, tapos nasalinan ka ng mga medyo sablay na mga kaalaman, maaagaw ang tinatawag na kaalaman mo. Malilihis. Pag kasi, kumbaga sa daan, pag nalihis ka ng daan, yung branches ng lihis na daan, magiging lihis na lahat yun. Hindi ka makakabalik sa tama. Ganon kabigat ang sacrifice sa mga scripture. Ngayon, actually, maganda dahil ang scripture nasa online. Dati, sa panahon ko, binayunan ko ang Bible para lang pagbasa ko, pag-feed sa akin ng Panginoon ng mga bagay na pag-feed sa spirit ko, bubuksan ko kagad ng Bible, babasahin ko. Kahit gabi, kahit madaling araw. Sulat ko yun. So, dati, ganon. Mga 80s, early 90s, ganon. Ngayon, napakadali ng kung tutusin, napakadali maligtas kasi nasa online na. Pero hindi talaga ganun kailangan maniwala kay Jesus Christ, maunawaan mo ang paghahari ng Diyos. So, nasa verse 20 tayo. Ang paghahari ng Diyos. Ang sabi dito, minsan may nagtanong na mga Pariseyo. Yan, nagtanong ang mga Pariseyo. Hindi pa rin dito na mapagkikitan. Ni sasabihin man ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, tinanong siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa rin dito na mapagkikitan. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto. Huwag kayong magsisiparoon, ni pagsisisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng langit ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe,
ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikay, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipon silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manao upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sasaisang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwang." Salamat sa pagkakabasa. Ngayon, medyo mahaba tong verses na to. Nagtatanong ang sino nagtatanong dito sa verse 20? Simula ang pamagat nito ay ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Sa chapter na to, mula sa 20 hanggang sa 37. Ayan. Medyo mahaba. Minsan, ang sabi dito, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo. Sino ang nagtanong? Mga Pariseo. Ano itong mga Pariseo para matandaan natin? Mga pare, Pariseo. Mga pare ito. Sino itong mga pare? Mga Levita. So, pabalik-balik ang istorya, di ba? Madaling matandaan ng Bible. Kung maintindihan mo lang. Yun. Pariseo na naman to. Kasi nga, tinatry siya. Ilang araw lang naman, 3 years lang naman nangaral si Jesus Christ. Kausap niya lagi mga kaya kung ang mga Israelita, yung mga Jew, ngayon mismo, yung mga Israel, kung babasa lang ng Bible, i-acknowledge nilang Bible, madali itong makakaunawa. Pero hanggang ngayon, ang mga Jew, mga Israeli, nakalingid pa rin sa kanila ang Kristo. Hindi pa rin nila naiintindihan. Nandoon pa rin sila sa batas ni Moises. Yung 4 na aklat. Deuteronomy, Genesis, Bilang, at saka Numbers, saka may isa na lang, hindi ko naalala. So, tuloy natin to. Sumagot sila, nagtanong sila, kailan darating ang paghahari ng Diyos? Expected kasi nila ang Kristo darating, parang mighty, kumbaga parang angel, na nakasakay sa kabayong puti, may nagliliwanag. Yung expected nila parang ganun ba? Parang kumbaga parang angel style ba na
very powerful. Yun ang expected nila. Kasi yun naman ang nakasulat talaga sa Old Testament. Kung hindi describe mo ang pagbabalik ni Jesus Christ. So nakikita nila ganun si Jesus Christ na darating. Very powerful. Actually, yung mga maniniwala lang kay Jesus Christ, pag sa panahon na dumating na yung tinatawag na bibigay na yung paghahari, 1,000 years maghahari sa earth, yung mga makakasurvive, kumbaga sa yung mga masasama sa salvation. 1,000 years, imagine mo, yun ang sinasabi ng scripture sa Revelation. Pero matagal pa yan. Binibigyan lang natin ng advance na Kaya nagtsatsaga yung mga mananampalataya, umaasa dun sa pangako na yan. Bukod pa makapunta ka sa heaven, pagbalik pa dito sa earth, babalik talaga sa earth si Jesus Christ. Pero hindi ngayon. Yan, unahin ko na, hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Matagal na pag-usapan to. Matagal na, mas malalim pa yung pag-uusapan natin na yan. Basta ay yung mga naniniwala kay Jesus Christ at tinatawag na survive, yung tayo magiging successful na followers of Christ, ay pagbalik niya, bukod sa mag-stay ka sa heaven, babalik ka sa earth, magre-reign o maghahari sa earth ng 1,000 years. Imagine mo, sino ayaw niyan? Kahit na 1,000, kahit na 1 year ka lang maghari, pwede na, di ba? Pero yung sinasabi sa Revelation, 1,000 years na maghahari yung mga followers of Christ. Kaya, ang nagpapatotoo niya, yung sinasabi sa Bible, sa Revelation, ang Holy Spirit. Kaya nga mahalaga na ma-feel ka o mabaptize ka ng Holy Spirit kasi mararamdaman mo yung word na yun, na yung Holy Spirit na nagsasabi siya talaga, yung tinatawag na presence ng Lord, na totoo yung promise na yan. Yan ang challenge ko dyan. Kasi ang utos, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu. May explanation yan. So, hindi na tayo pwede muna sa doctrine. Mahaba nga itong ating pinapaliwanag. Ngayon, sumagot si Jesus. Walang makikitang palatandaan sa pagdating ng kaharian ng Diyos. So ngayon, wala raw makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing narito na o naroon. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So, anong ibig sabihin nito? O paano natin maunawaan ito? Within you. The kingdom of God is within you. Sabi sa English, ganun ang pagka-pronounce niyan. So, nasa inyo, nasa loob ninyo. Sabi. Paano mo nalalaman yun? Malalaman mo yun pag nabaptize ka ng Holy Spirit kasi nga nararamdaman yung presence ng Holy Spirit. Yan. Like kung ini-emphasize yan, kailangan na mabaptize kayo. Ako kasi, alam ko na yan, baptize na. Dapat marating ninyo yan dahil promise yan. Gift yan ng Lord sa bawat isang believer. Hindi lang religion ang gift ng Lord. Holy Spirit. Ay, sino ba ang Holy Spirit? Spirit of God. Yon ang Holy Spirit. Sinong ayaw niyan? Kung believer ka lang ni Jesus Christ. Pero may mga religion na ayaw niyan kasi nga masyadong matatalino. Akala nila pagkabasa na nila ng Biblia, ito, binasa natin yan. Akala nila Holy Spirit na yan. Ayan, Holy Spirit yan. Kasi inspired na Holy Spirit. Hindi ganun yun na wrong yun, interpretation. Ang Holy Spirit, talagang may presence yan. Meron siyang sariling balot niya ng buong mundo. Hindi lang mundo. Baka pa dito ang ating tinatawag na galaxy. So, yun ang Holy Spirit, Espiritu ng Diyos. Kaya, kung yung mga religious, hindi pa nararamdaman yan, nasa baptism yan. Inuutos na baptize nyo sila. Nasa Book of Acts. Ilang panahon pa, darating tayo sa Book of Acts. Pag madadaanan natin yan. So, tuloy tayo. Ngayon, sabi, paano
Ngayon marami ng pinagaharian ng Diyos kasi nararamdaman nila yan. Yung Holy Spirit na yan. Kasi ang Word of God, binabasa ng mga bawat na nananampalataya. Ngayon, nanampalataya ka, ayaw mo naman mananampalataya sa tinatawag ng baptism ng Holy Spirit. Abay, kulang ang yung tinatawag righteousness sa law of grace. Kasi grace ng Diyos yan, yung Holy Spirit. Yan ang nagmi-ministry ngayon. Spirit of ni Jesus Christ o Spirit of God, the Father. Siya ang nagmi-ministry ngayon. Hindi natin, nade-deny natin. Sayang yung panahon ninyo, yung mga hindi pa nakakaintindi niyan, nakakaranas niyan. Sabi dito, sa 22, ibang usapan na naman, sinabi sa kanya ng mga lagad, darating ang panahon na rin ninyong makita ang isa sa mga araw na ang anak ng tao, si Jesus Christ, tinutungkol niya ang sarili niya anak ng tao, no? Ngunit hindi niyo na ito makikita. At may magsasabi sa inyo, naroon o narito. Ayan yung mga bulaang mga guro ngayon, no? Sinasabi nila na andun sa lugar na yun kami nagtitipon, nandoon ang Kristo. Nandoon, sabihin natin, nandoon ang Spirit ng Kristo. Yan, babala ni Jesus Christ mismo. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa Kanya. Bakit? Kasi nga nasa sa loob mo na yun. Kung kumpleto ka na ng tinatawag na obligasyon mo sa faith mo, yung tinatawag na obligasyon mo sa paniniwala mo, o kumpleto ka ng paniniwala mo, nasa sayo. Bakit ko ba ginagawa to? Diba? Dahil umaasa ako na mapapasama ako sa paghahari ng Diyos. Yun lang ang dahilan dito. Hindi ako umaasa na magkakaroon ako pera dito. Actually, sa prophetic, may pag-uusapan tayo. Meron ang Lord nagbibigay ng mga bagay. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, sabi ni Jesus Christ, ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Sabi niya. Pero kailangan muna siyang magbata. Magbata, sinasabi. Maghihirap muna siya. Gaganapin niya yung katwiran o righteousness na magiging offer niya sa mga maniniwala sa kanya, yung righteousness na yun. Ano yun? Yung maniniwala ka na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay ikatlong araw, isa. At si Jesus Christ namatay upang ipambayad niya sa pagkakasala mo ang kanyang buhay, pangalawa. At ang banal na dugo ni Jesus Christ ay i-offer upang mahugasan ka kapag ikaw ay mabautismuhan. Pangatlo, yun ang mga righteousness na kailangang maganap niya. Kasi pag walang pagbubuho o pagwiwisik ng dugo sa temple na ino-offer, walang kapatawaran. Yun ang simbolo doon sa mga ginagawa ng mga Pariseo. Nag-o-offer sila ng kanilang mga offering para sa kanilang kasalanan. Ano yun? Mga hayop, kinakatay para sa kanilang. Pero si Jesus Christ mismo, in-offer niya ang sarili niya kapalit ng mga hayop na yun. Siya na mismo ang gumawa nun. Para ipangbayad sa kasalanan, sa panglinis, maging sanctified, ma-sanctified ang bawat believer na maniniwala sa Kanya. Yun ang tinatawag na corresponding implication yung mga bagay na yun. Yun ang sinasabi na grace. Mapapailalim ka sa grace. Yung ginawa ni Jesus Christ, makakamtan mo yun. Ano pa? Dahil nga bautismo yun, yung bautismo sa tubig, nililinis ka sa bautismo. Ano pa yung grace? Yung mababautismuhan ka ng Espiritu Santo. Yun ang pinadakilang grace. Magiging temple ka ng Diyos. Yung mismong katawan mong yan. Katawan natin. Magiging temple ng Diyos. Pang-apat na grace. So maraming grasya. Kung iisa-isahin natin, bukod pa doon sa iligtas ka sa mga disgrasya,
bibigyan ka ng tinatawag na blessing. So marami, napakarami yung grace na yan. Nasa ilalim tayo ng grace, grasya ng Kristo. Bibigyan ka ng kapayapaan. Bibigyan ka ng pag-ibig. Kababaang loob. Lahat yan na epekto ng grasya na matatamo natin sa ating mahal na Panginoon. So ngayon, sinasabi nga ng kung kailan daw darating yung tinatawag na paghahari ng Diyos, sinabi niya ngayon nasa loob natin. At ito ay isang tinatawag na tanda rin naman, nagbigay na naman ng tanda sa 26. Ang pagparito ng anak ng tao, si Jesus Christ, sinasabi niya mismo, matutulad sa kapanahunan ni Noah. Kasi sa panahon ni Noah, kung babasahin nga sa Genesis, si Noah, 40 taon ginawa yung barko na yun. 4 na taon. So, 4 na taong inaalipos na si Noah kasi noon hindi pa umuulan. Wala pang ulan dati. Hindi umuulan dati. Ang mangyayari lang dati, hamog lang. Nagkakaroon ng hamog sa paligid pero hindi ulan. Walang ulan dati. Kaya iniinsulta sila yung mga tao. Ano ba yung ginagawa mo? Malaking kalokohan. Hindi naman nga umuulan. Walang ulan ng panahon nila. Kaya nung umulan, yun nga, 40 years namang umulan. 40 days and 40 nights pala. So, ito ang pagpapatuloy. At ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko, yung ginawa ng arko. Dumating ang baha, namatay silang lahat. Namatay silang lahat. Imagine mo, lahat ng tao. Gayon din ang nangyari nung panahon ni Lot. So itong Lot, pinsan to ni Abraham. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili ng titinda, nagtatanim, nagtitinda. So kasama tayo dito sa Pag-asa, mga tindero tayo. Nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ayan, kasama lahat halos, mga skill to Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodom, umulan ng apoy at asupre. At natupok silang lahat. Lahat na naman to, walang exception. Bata, matanda. Mabuti ba ang Diyos? Yan, medyo kailangan maunawaan natin kung ano ang Diyos para sabihin natin masama ang Diyos. Kasi pinapatay niya ang tao, di ba? Ngayon, ang tanong, ang Diyos ba pinapatay pa ang tao? Ibang usapan ngayon na yan Saka natin makatatapik yan. Ganon din ang nangyayari pagdating ng anak ng tao o anak ng Diyos. Ayan. So ngayon, sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Karugtong na verse to sa 31. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. So, mabigat na salita ng Panginoon, Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon may 2 tao nasa isang higaan, kukunin ng isa at iiwanan ng isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwanan ng isa. So, gilingan parang factory na to. May isang factory. May 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Ngayon may nagtanong, saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang alagad. Sumagot si Jesus, kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. So, sino makakaunawa ng sagot ni Jesus? Dito sa napakadaming talata na ang sagot niya, kung saan mangyayari, sumagot si Jesus, kung nasaan ang mga bangkay, doon magkakatipon ang mga buwitre. Napakalalim na sagot. Nabibigyan natin ng iilang analysis. Paano natin unawain ito?
Uunawain na natin to dahil kung magsisimula pa tayo sa simula, mapapahaba tayo. Ito na ang bibigyan natin ng analysis, ng review o comment. Sumagot siya, no? Sabi, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipo ng buwitre. Bakit hindi niya sinabi yun sa Pilipinas yan? O sa ano yan? Sa Jerusalem yan? O, hindi sa, sumagot siya. Kung saan ang mga bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Yan. Pero ang unang nagtanong dito, kung alalahanin natin, sino unang nagtanong? Pariseo. Ang tanong, ganito ang tanong. Tinanong naman Pariseo kung kailan darating. Pero nung bandang huli, nagtanong naman yung mga apostol dito, ang mga alagad, kailan? So, ang sabi, ang tanong, when and where. Dalawang involved. When and where. Yan. So, hindi tinungkol. Yung when and where na yon dito sa verse 37 na to, pumapatak yung pinakasagot. Yung where and where. When and where. Ito. Kung saan ang bangkay, doon na magkakatipon ang buwitre. So, kama, no? Saan ang bangkay? Yung when, tapos yung tuloy, doon magkakatipon ang mga buwitre. Yung where. So, when and where, yung dalawang bagay na yung when and where, ito ang sagot ni Jesus Christ. Kung saan ang mga bangkay, doon magkakatipon ng buwitre. So, yung sa tanong ng mga Pariseo at saka alagad, sinagot ni Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, saan magkakatipon ang mga bangkay sa palagay ninyo? Yan. Kasi kung saan daw may bangkay, doon magtitipon ng mga buwitre. Kasi sinasabi ng iba, sa mga lugar yan, na mga pagsapiyastahan ng mga demons. Pwedeng ganyan yan. Mga bangkay, ibig sabihin, kasi yung mga tao na hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos, sinasabi ni Jesus Christ, buhay na patay. Paano naging buhay na patay ang mga taong hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos? Buhay ka pero patay ka. O, paano mo unawain yan? O, kukumpletuhin natin. Yung mga carnal daw ay spiritually dead. So, buhay ka nga pero dead ka o spiritually. Sinano lang natin, tinwist lang natin ng konti, buhay na patay. Pero ang pinakatalagang nasa versikulo ay yung, if the carnal men, they were spiritually dead. Yun yan, carnal men. So, sino ang mga carnal men? Tayo yan dati. Ay, isa na ako dyan. Yan. Na ngayon ay tayo binabalik, nilulusong ko ang sulungin sa pag-spiritual na life o buhay. Yan. Kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung nasan daw ang mga bangkay, doon magkakatipon ang mga buwitre. Kahit saan lugar ito. Lahat na lugar na may aanuhan ng mga karnal o mga hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos, nandoon ang buwitre. Ang buwitre yung mga demons. Ang devil. So, nandito sa earth yan. Tayong mga spiritual na karnal, o mga taong karnal sa buong mundo, nandito rin yung mga buwitre, yung mga demons. Kasi parables yan. Lumalabas na yung mga buhay na tao na wala sa Diyos, tinatawag na dead. Tapos, yung mga buwitre, yun ang tinatawag na mga demons. Nagkalat dito yan sa buong mundo. Kasi yung parable yan. Hindi direktang ganun ang ibig sabihin yan. So, kung unawain natin, yan. Pag hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos, spiritually dead ka. Wala kang mind of Christ. Ano yung mind of Christ? Yan. Susunod na topic yan. Yung mind of Christ. Ano yung mind? Yung isip, di ba? Yun. Wala kang kaisipan ng Kristo. Yung soul mo, ano yung soul? Yan yung kaluluwa mo. Yung feelings mo, di ba? Sinasabi ko nga, tatlong bahagi ang tao. Mind, soul, at saka yung body. So ano yan sa yung body? Yung body, yan ang tinatawag na simbolo ng heart.
Yung heart mo kasi, tinatawag na biological properties yan. Yung heart mo, bumubomba yan. Kung tatanggalin nga ang heart mo, patay ka na. Diba? So, akala natin, yung heart natin, yan na yung feelings natin. Kaya palagi tayong mahilig sa mga kanta na may mga feelings. Yung mga involved dyan sa mga worldly tinatawag na songs, yung mga songs ng mga pag-ibig kasi yung maganda sa heart, parang nahahatak yung heart mo, feelings. Hindi mo napapansin yan. Yung feelings mo, yung soul mo yan. Kaya so may reaction yan sa physical na heart. Yan yung tinatawag na biological heart. Chemically, electrically, nag-produce yan ng something na ng heart mo, parang ano yan, bumubomba, humihina. Ganun lagi yan may epekto sa physical na heart. Ayan. Pag masaya ka, ang soul mo masaya, ibig sabihin. Ngayon, may epekto yan sa heart. Gaganda ang takbo ng pump mo, pumping ng blood mo, circulation, pabalik at saka palabas ng puso mo, yung mga arteries mo, dadaloy na maayos yan. Yan ang connection sa physical heart. Pag masaya ang soul. Ayan. Kaya dapat nating maunawaan tayong mga tao na may tatlong bahagi. Hindi lang tiyan ang hindi lang tiyan tayo. At saka tinatawag na puso. Pag sinabing puso, connected yan sa heart. Actually, pag hindi mo lang namang ang spiritual na bagay, akala mo puso mo lang yan. Pero hindi. Baka tayo mahilig tayo dyan sa mga kanta, magagandang kanta, paulit-ulit natin pinapakinggan. Pakinggan nyo, puro puso ang involved. Diba? Kasi masarap sa pasarap. Yan. Dahil ang soul natin, nakadepende dun sa tinatawag na flesh, yung body natin. Walang mind of Christ. Yan. Tatlo yan na dapat yan naka-link. Yan, naka-sync. Yan, tatlo na yan. Yan. At ang salita lang ng Panginoon ang makakagawa niyan. Yung tinatawag na scripture or mind of Christ. So, yun ang mixing explanation. Kung nasaan ang mga bangkay, doon magkakatipo ng buhay. Yun, ganun yan. Ngayon, kung ililiteral natin, yan, pwede rin. Kasi ngayon, wala naman masyadong buitre. Sa Africa na lang may buitre. Kung nagpapatayan yung tinatawag na mga tribes ng mga naiiwanan doon sa kalsada yung mga patay, yun, nandun yung buitre. Kasi ina-assassin ng mga kapwa nila tribe yung religious war. Religious war, maraming people were killed sa field. Naiiwanan yung kinakain ng buitre. Pwede rin ganun. Diba? So, pwede rin naman na sabihin mo na, dyan, tignan mo sa ilang panahon pa, sa, magkakalindol, magkakagera, diba, nagkalat ang patay. Pero ang problema, walang buitre. Walang buitre. So, kaya ito, mahirap, hindi mo pwedeng literal to, spiritual talaga to. Yung buitre dito, mga demons to, na nandito sa earth ngayon, na siyang nagiging cause ng ng tao, pagkakalayo sa Diyos. Buong mundo ang involved dito. Hindi lang tutungkol sa Jerusalem na. Kasi walang specific na lugar, kaya buong mundo dito ang tinutungkol at spiritual ang usapan dito. Kung darating man yon, ibig sabihin, ang earth ay halos bihira na magra-rapture Sinasabi nila ng Lord magra-rapture. Sa panahon na yon. Ang tanong, hihintayin mo pa ba na mag-rapture para lumapit ba? Kailan? Wala nga nakakalam nito. Sinasabi nga kung paano darating na parang kidlat si Jesus Christ na isang kisap matay na sa kabila na. Ganun kabilis si Jesus Christ kung pupunta, kung babalik. So, hindi natin kailangan hintayin ng rapture. Kailangan natin, ang sabi ng Panginoon,
yung unang tanong, kailan maghahari ang Diyos? Ang paghahari ng Diyos, nagsimula na matagal na, 2,000 years ago na nagsimula. Pinaghaharian na tayo ng Diyos. Gusto mo bang pagharian ng Diyos? Nasa sa yung tanong yan kasi may hatol na sa atin. Yan, kailangan maunawaan natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Hindi lang tayo sinasabi dito, hindi lang daw tayo kumakain. Yan, panahon ni Lot, sila ay nagsisibili, nagsisikain, at nagsisipag-asawa, nagsisipagsaya, hanggang sa dumating ang nagsisinom, nagsisipag-asawa pa, hanggang dumating yung tinatawag na sakuna. So ganito yun sa ating lahat. Ganyan yun sa ating lahat. Hindi natin alam. Maaring bukas, sino man sa atin, walang nakakataya ng mangyayari sa iyo. Maliban na lang, naniniwala ka sa Panginoon kasi bibigyan ka ng babala. Kasi nga may Holy Spirit na mag-iingat sa iyo. Yan yun. Hindi ka pwedeng galawin ng mga buitre. Kasi babalutan ka ng Panginoon ng kanyang liwanag. Yung tinatawag na righteousness, robe of righteousness, na hindi ka pwedeng galawin ng mga buitre na yan. Yan, ano na yan, nasa mga tinatawag ng mga miracle na yan, yung pinag-usapan natin. So maraming salamat sa ating lahat at nakapagbigay tayo ng maiksing mga paliwanag sa mga chapter ng Lucas 17. At maya tayo ay dadako sa mga iilang mga propesiya, prophetic words sa ating kapanahunan. Through every fight, you hold my heart, you lead me right. Your love surrounds me, I'm not afraid. You are my shelter, my hiding place. You are my refuge, my strength, my song. In every valley, you lead me on. I will not fear, I stand in grace. Jesus, my Savior, my resting place. Through the fire, you walk with me. So, ang ating prophetic, nung nakaraan na sana pag-usapan natin na magkakaroon ng tinatawag na ang sabi ng Espiritu ng Lord na ano natin na may darating uling sakuna sa karagatan. The same na parang sitwasyon o event na nangyari doon sa 5 barko na pinasabog na walang sabi-sabi. Out of the blue na pinasabog. So mayroon uling mangyayaring ganyan. Yun ang ating prophetic ngayon. Tuloy natin yung prophetic ngayon. At dahil nga sa prophetic na yan, at magkakaroon din ng tinatawag na effect ng fuel increase. Nasabi natin yan. Ngayon, mula bukas, yung fuel increase mag-i-effect. So nagsabi natin na magkakaroon ng fuel increase. Simula bukas mo mag-i-effect ang fuel increase. Magro-roll ang roll up ang tinatawag ngayon. Increase ng fuel. Wala pa yung prophetic na yan, pero nasabi na natin na wala pa yung tungkol doon sa tankers na lulubog. Pero ang prices ng fuel sumipa na pataas. Simula bukas. So, hindi natin gusto yung mangyari yan. Pero, makikita man natin ang mga propesiya ng Lord na noong una pa man, talagang pasama o tinatawag na pa-demoralize ang tao. So, paano mo ma-obtain yung tinatawag na peace and joy and mercy, yung
satisfaction. Paano ka magkakaroon yan? Yan. Walang pwedeng magkaroon yan kasi ang nagkakaroon, nakaka-obtain, no? Nakaka-reach out lang yan, o nakaka-experience lang yan, ay yung may mga spirito, Holy Spirit, yun lang magpo-comfort sa'yo. Magbibigay ng comfort. Kasi secure ka, ano man ang whatever may, ano man mangyari. Yun ang tinatawag na security ng Lord na ibibigay sa'yo, yung peace sa atin. Nagsabi rin ang Lord sa Spirit ko na nagparamdam ang Lord ng presence ng Lord na magkakaroon din daw ng sudden earthquake dyan sa Japan. Kakaroon din daw. Kaya yun din ang isang prophetic natin ngayon na merong darating na lindol dyan sa Japan. Ngayon, yung tinatawag na maganda, yung puro mga negative. At yung nangyaring tinatawag na tsunami diyan from Kachaman sa Russia, ano ba pangalan mo? 8.7 in the Richter scale. Napakalakas na lindol. Hindi tinuturing ng Diyos na na para disaster. Hindi niya ninais yan para ma-disaster. Ginawa raw ng Lord yan, sabi sa Spirit, ang Spirit ng Lord, upang may magkaroon ng tinatawag na parang safety. Magkaroon ng safety. Bakit magiging safety sa analysis? Hindi ko ba't safety ang niyan? Kasi yung pangapanahon niya, ang tinamaan dyan ay yung mga submarine ng Russia, ni Putin. Tinamaan yun. Nawala sa, kumbaga sana na-demoralize yung pier na yun. Nagiba, nasira, nawala sa forma. Kaya yung mga wala silang ngayon, parang ng kanilang walang pinaka-secure na pier ang mga doon sa lugar na yun, yung mga submarine. At dahil wala sila sa panahon na dahil itong panahon na ito, nararamdaman ko na nagbubuo sila ng atake, yung Russia na yan, kasama ang China. Diyan nga sa mga barkong maaaring kasama dyan sa eksena, sa darating na paglubog ng mga tankers na yan. Hindi naman binigay kung sinong mga tanker, mga oil tanker. Siyempre malaki ang epekto niyan. Bukod sa maghihirap yung mga, kasi ini-embargo nila ang Russia. Ano ang gagawin ng Russia? Ini-embargo nila yung ibang bansa. Ano ang gagawin ng ibang bansa? Di ba? Iti-terrorize din yung mga supply nila ng ganyan. So magiging tinatawag na parang retaliation. So, yun ang nakikita ko dyan mangyari. Kaya magkakaroon ng paglubog. All of a sudden, sinking ng mga submarine, tankers, super tankers, mga fuel and gas. So, ngayon tumaas na ang oil dahil sa mga tinatawag na effect ng tariff ni Trump. Tinaripan ni Trump sa news ang Russia. Mag-i-effect ngayong kaya 10 days. Kasi ang 10 days patapos na, kaya siyempre ang effect ng tariff na yon, tataas ang oil. So pag tataasan mo ang oil, yun nga, ganyan ang mangyayari. Oil price hike. So, yun ang epekto ngayon kung bakit may oil price hike. So, tignan natin. Sabayan natin ang sinasabi ng Lord kung tama ang ng Lord sa Spirit ko. Maraming salamat sa hapong ito.
Yun lang ang aking masasabi sa pangalan ng ating Panginoon, mabuting Diyos, Jesus Christ. Your mercy flows like a mighty sea. You are my shelter, my hiding place. You are my Andito ang inyong mensaheng kaligtasan. Jesus, sign off. Nagpapaalam. Maraming salamat sa inyong lahat. Mensaheng kaligtasan. Kristo Jesus. Sign off.